Sa lahat ng mga sumuporta sa aking ginagawa, sa mga nagbigay motivation upang lalo pa akong ganahan sa paggawa ng ganito, sa mga nagbigay ng ideya kung ano ang dapat i-adjust upang maayos ang mga susunod pa nating gagawin, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil po bago pa lang tayo sa ganito, ay willing naman po akong tumanggap ng mga suggestion galing sa inyo, para mas gumanda pa lalo ang aking ginagawa. Maraming salamat mga boss tungaw. Sa nakaraan nating kwento ay natapos tayo sa matagumpay na pagkakaligtas ni Lee Hyun-wook sa tungaw niyang kasama na bigla-bigla na lang sumingit sa eksena. Dahil sa pangyayaring ito ay kaagad namang nagkaroon ng pagkakataon ng Goblin Shaman na lisanin ang lugar kasama ng kanyang mga alipors upang sa iba na lang maghanap ng mabibiktima. Naisip siguro ng Goblin Shaman na ayaw na niya sa lugar na ito sa kadahilan ng mas halimaw pa pala ang ating bida kaysa sa kanila. Sa halip na sila dapat ang maghahanap ng mabibiktima, sila pa ngayon ang minumakbang ng ating bida. At natukoy na rin ni Lee Hyun-wook ang eksaktong lokasyon kung saan nagtungo ang mga bastos niyang bisita na bigla na lang nagsialisan ng hindi man lang nagpapaalam. Pagpapatuloy, nakarating na nga ang mga goblin na pinangungunahan ng Goblin Shaman sa post number 6, at kasalukuyang nagdudulot na ng kaguluhan, kung saan sa kanilang bigla ang pagdating at sa kadiliman na rin ng kapaligiran, ay wala nang magawa ang dalawang tungaw na nagbabantay sa post number 6. Sa kagustuhan pa nilang mabuhay, ay patuloy silang tumatawag sa iba pa nilang kasamahan upang manghingi ng tulong, dahil ang tumatayong leader ng 6 post ay malubhang nasugatan dahilan na mawalan ito ng kakayahang lumaban. Subalit ang kanilang pagsusumikap na makahingi ng tulong ay napalitan lang ng matinding pangamba nang marinig nila ang tugon ng kanilang kasama na nagsasabi na ang Rapid Response Unit ay nakaalis na. Post number 6. Bantayan ninyo ang inyong post ng inyong buhay. At ang naging tanging tugon na lang nila ay, sa ganitong sitwasyon, lahat kami ay mamamatay. Laking tuwa naman ng Mokong na ito, na makikita naman sa laki ng kanyang bunganga, dahil mas nakakalamang sila sa oras na ito. Hindi katulad nung kinalaban nila ang ating bida na sa halip sila ang tumatawa, ay sila ang tinatawanan kahit ito ay mag-isa lamang. Dahil sa wala ng kakayahan na lumaban, ang kanilang tanging magagawa ay hintayin na lang ang kanilang magiging kapalaran, dahil sa dami na ng mga kalaban ang nakapalibot sa kanilang pinagtataguan. Ito ang sitwasyon ng dalawang tungaw na nagbabantay sa post number 6, bagsak si Corporal Kim dahil sa pinsalang kanyang natanggap habang takot naman ang tungaw niyang kasama na nagtatanong pa kung okay lang ba ang kanyang senior. Nawala na siguro sa katinoan ang tungaw na ito, dahil kahit na nakikita naman niya na namimilipit na sa sakit ang kanyang senior ay nagawa pa niyang tanungin kung okay lang ba ito. Sarap naman batukan neto. Natigilan naman sila at nagtataka na kung bakit bigla na lang tumahimik ang kapaligiran at nagsialisan ang mga panday, na walang humpay na pinaghahampas ang kanilang mumunting bahay. Kaya naman pala nagsialisan na ang mga halimaw, dahil nainip na ang Goblin Shaman sa tibay ng pinagtataguan ng dalawang tungaw. Kusa na siyang kumilos at naghahanda na ng kanyang malakasang pag-atake. Gamit-gamit ng kanyang tungkod ay kaya niyang kontrolin ang lupa na unti-unting umaangat sa ere. Hindi rin nagtagal ay natapos na rin ang Goblin Shaman sa kanyang paghahanda, at tuluyan ang pinakawala ng atakeng pangmalakasan patungo sa lugar na pinagtataguan ng dalawang tungaw. Dahil sa tindi ng impact na dulot ng naglalakihang tipak ng bato na direktang tumama sa kanilang pinagtataguan ay ramdam na nila ang presensya ni kamatayan, at kanilang napagtanto na ang boss na ng mga halimaw ang gumalaw upang pabilisin na ang kanilang pagpanaw. Sadyang may katibayan din ang bahay na ito, dahil patapos saluhin ang lakas ng pag-atake ng Goblin Shaman ay nanatili pa rin itong nakatayo, subalit nagtamo rin ito ng napakalaking pinsala na hindi nakakayanin ng isa pang pag-atake. Nang nakita naman ito ng mga Mokong na halimaw, ay kaagad na silang nagdiwang at unti-unti nang gumagalaw upang pauwiin na ang kanilang uhaw. Ramdam na ni Corporal Kim ang kawalan ng pag-asa, kaya nagbabalak na ito na wakasan na ang kanyang sariling buhay, upang maiwasan ang mas masakit pa na kamatayan. Dahil sa kanyang isipan sa oras na masira ng mga halimaw ang post na kanilang pinagtataguan, ay huhulihin sila ng mga ito, at iaalay sa altar at kukunin ang kanilang mga puso habang sila ay buhay pa. At sa kanyang ginagawa ay nagdulot ito sa tungaw niyang kasama ng matinding pagkabahala, at tuluyan na ring bumagsak ang kanyang mga luha at nagmukhang kaawa-awa. Dahil nakatayo pero ng matibay na bahay, ay muling naghanda ng ikalawang pag-atake ang Goblin Shaman, at tila bang sa pagkakataong ito ay ibubuhos na.
niya ang lahat upang ang matibay na bahay ay tuluyan ng maghiwa-hiwalay. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ay bigla silang nabuhayan ng may tumawag na kanilang kasamahan at nagsasabi na, simula ngayon ako na ang susuporta sa inyo, sabay utos na. Archer Private Park. Matapos mong lagyan ng bala ang iyong pana, gamitin mo ang fire skill, at itutok sa liwanag at manatili, kung saan nagulat at nalilito ang tungaw kung ano ang ibig sabihin ng taong tumawag sa kanya. Dahil sa naguguluhan si Archer Private Park, ay inulit ng tungaw na tumawag ang parehong utos, naglalayong maiintindihan na ang kanyang nais ipahiwatig. Kahit na naguguluhan ay kanya pa ring ginawa ang kanyang dapat gawin at sinunod na lang ang ipinag-uutos ng tungaw na dumating, at nagwika na lang sa sarili na, kailangan namin ng buong unit ng archers na katulad ng aking antas upang labanan ang ganito aming kalaban, kaya ano ang dapat naming gawin? Sabay tingin sa labas upang hanapin ang liwanag na sinasabi ng tungaw na tumawag. Dahil sa dilim ng kapaligiran ay napamura na lang si Private Park dahil hindi niya alam kung saan niya itututok ang kanyang umaapoy na pana. At hindi nagtagal ay sa wakas nakita na niya ang liwanag na magliligtas sa kanya at kaagad na pinuntirya ng kanyang nagbabagang palaso. Ayon naman pala, ang tungaw na dumating ay walang iba kundi ang ating bida, na talagang gagawin ang lahat upang mapagtagumpayan ang kanyang binabalak, at hindi alintana ang mapahamak. Nagbigay na ng hudyat si Lee Hyun-wook sa Archer na, ayan na ang liwanag, oras na upang iyong itutok, at ako na ang baalang magpaputok, nang siguradong matusok ang target niyang mapusok. At hito na nga, kinalabit na ng ating bida ang dapat niyang kalabitin gamit ang kanyang abilidad. Gatilyo ng pana na hawak ng Archer ang kinalabit ni Lee Hyun-wook ha. Hindi ang mga iniisip niyo na dapat kalabitin. Nagulat naman ang Archer sa ginawa ng ating bida nang biglang gumalaw ng kusa ang gatilyo ng kanyang pana. Ayun na nga, tuluyan ng lumipad patungo sa direksyon ni Lee Hyun-wook at nang halimaw ang nagbabagang palaso ng pag-asa, na sa kanilang buhay ay sasalba. At boom, sapol. Upang maiwasan ang posibleng pinsala na may dudulot ng malakas na pagtama ay kaagad na namang nag-alatanggol ang ating bida upang lumayo sa kanyang biktima. Dahil sa mabilis na pangyayari, ay nagulat naman ang makong na ito, at nagtataka kung ano ang tumama sa kanya, at sa wakas dito ko lang nakita, na lumiit ang kanyang bunganga. Subalit huli na ang lahat upang kanya pang mapagtanto kung ano ito, dahil kaagad namang nasumabog ang apoy na daladala ng malaking palaso, at naghatid sa kanya sa huling yugto ng kanyang buhay. Gamit ang abilidad ng iba kasabay ng kanya, ay makakatipid ng mana ang ating bida. Sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan ay kaya na niyang magtagal sa laban, kaya nakangiti niyang tinignan ang iba pang natitira. Sa nangyaring malakas na pagsabog, ay kaagad na nabaling ang atensyon ng iba pang mga halimaw, at napalingon sa lugar na pinangyarihan. Hindi naman makapaniwala ang Archer, na kahit sa kabila ng walang kakayahang makakita sa kadiliman ng kapaligiran, maliban sa munting liwanag na sinasabi sa kanya ng ating bida, ay magagawa niyang makatama ng kalaban. At dahil doon ay kanya nang nauunawaan kung ano ang papel na dapat niyang gampanan upang makatulong sa nagaganap na labanan. Tamang-tama lang ang timing ng ating bida, dahil bahagyang natigilan ang ginagawang paghahanda ng Goblin Shaman, at ibinaling ang pansing sa lugar ng pinagsabugan. Tuluyan nang ang nakaligtas sa bingit ng kapahamakan ng lugar na pinagtatagwan ng sugatang si Corporal Kim at ang kasama nitong Archer. Sa halip na sa kanila papunta ang atakeng inihahanda ng Goblin Shaman ay pinakawalan niya ito patungo sa lugar ng pinagsabugan. Habang nagsisiliparan ang malalaking tipak ng mga bato patungo sa direksyon ng ating bida, ay mabilis naman itong nakapagtago sa damuhan malapit sa kanyang kinatatayuan, kung saan tanging walang buhay na katawan lang ng halimaw ang tinamaan. Lingid sa kaalaman ng Goblin Shaman na mismong sa lugar na kanyang tinalikuran ng gagaling ang malalakas na pag-atake na nagdudulot ng pagsabog ng kanyang tauhan. Matapos hamupa ang pag-atakeng ginawa ng boss ay mabilis na inutusan ni Lee Hyun-wook ang Archer na maglagay ulit ng palaso sa kanyang pana, at pagkatapos hanapin ang liwanag at itutok dito. Nang walang pag-aalinlangan ay kaagad naman niya sinunod ang ipinag-uutos at muling naghanda upang hanapin ang liwanag ng kanilang kapalaran. Sa pambihirang kooperasyon at mahusay na kombinasyon, ay laging nagtatagumpay ang kanilang mga aksyon. Hindi naman natutuwa ang Goblin Shaman sa kanyang nakikita mula sa kanyang kinatatayuan, sa mataas na bahagi ng kagubatan dahil unti-unting nauubos ang kanyang mga tauhan.
Tunay ngang isinama ng ating bida si Park Junmo sa kanyang plano na pagpunta sa Sixth Post, at tila bang may ipinapagawa siyang mahalagang bagay dito. Ayon naman pala, ang tanging tungkulin na ibinigay sa kanya ay hanapin ang Goblin Shaman, upang mapabilis matapos ang kanyang misyon. Dahil hindi basta-basta ang ipinapagawa sa kanya, napatanong na lang siya sa sarili na, bakit kaya ang private na katulad ko ang maghahanap sa boss? Pagpalagay natin na mahahanap ko nga ang boss, hindi kaya kaagad lang akong mamamatay bago pa ako makapagbigay ng signal. At habang abala siya sa kanyang ginagawa, ay kanyang napansin ang mga nangyayari sa hindi kalayuan, kung saan tila nagmimistulang bowl ang apoy ang mga katawan ng mga halimaw sa kanyang harapan. Gulat na dilat siyang namamangha sa ating bida dahil parang nililinis na nito ang buong gate ng mag-isa. Habang namamangha at abala sa pag-iisip, ay huli na nang napansin niya ang halimaw na namamasyal malapit sa pinagtataguan niya. Nagulat naman na napalingon ang goblin, at mabilis na nakita si Park Junmo. Kaya wala nang kaano-ano, ay kaagad nang kumilos ang halimaw, upang sabay na hampasin at kagatin ang nilalang sa kanyang harapan. Dahil sa kakaibang abilidad ni Park Junmo, natitigan lang ang kalaban habang hindi makagalaw sa kinatatayuan, at nang hihingi ng tulong, ay muli na naman siyang nakaligtas. Mabilis na kumilos ang ating bida upang iligtas muli ang kanyang kasama. Kasabay ng liwanag na dala-dala ng ating bida, ay ang masaklap na kapalaran naman ang hatid nito sa kalaban sa kanyang harapan. Dahil sa liwanag na ito laging nakasunod ang nagbabagang palaso, kaya ayon, sapol sa ulo ang halimaw na ito. Pagkatapos niyang mailigtas si Park Junmo, ay tinitigan at itinuro nito ang baril na nakasabit sa kanyang katawan. Mabilis naman niya itong hinawakan at tumugon na, "Yes sir." Ang baril ko ay nasa kanyang posisyon kahit na parang baliktad naman. Nang kanya nang nasaksihan ang tunay na kakayahan ni Lee Hyun-wook, ay napatanong na lang siya na, kung ito pa ba talaga ang Lee Hyun-wook na kilala niya. Mukhang hindi na talaga makatiis ang boss na ito sa kanyang nasasaksihan at nagbabalak ng lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nang may nanlilisik na mata niyang tinitigan ang ating bida, at nagwika na sapat na ang iyong ipinakita. Dahil sa kanina pa siyang nakikipaglaban, ay kanyang binuksan ang system screen upang suriin ang kanyang kalagayan, at nagsabi na, "Pwede bang lumabas ka na?" Ito na ang naging resulta sa walang humpay niyang pakikipaglaban, ngunit hindi pa rin lumalabas ang nilalang na nais niyang makalaban. Kaya naiinis niyang sinabi sa sarili na, "Huwag mong sabihin na gusto mong paghintayin ako ulit. Sakaling maubusan man ako ng mana, kahit na maubos ang aking mga junior na kasama." Hindi na niya natapos ang nais niyang sabihin dahil nagulat siya na biglang may tumawag sa kanyang pangalan at naghihingi ng tulong mula sa hindi kalayuan. Mabilis naman na kumilos si Lee Hyun-wook upang puntahan ang tumawag sa kanyang pangalan. Ayon, si Park Junmo na naman, na nalagay ulit sa mahirap na kalagayan at may nakatutok pa sa kanyang lalamunan, na handang maghatid sa kanya sa tabi ni kamatayan. Agad na naghanda ng pag-atake ang ating bida gamit ang kanyang punyal, subalit ito ay naantala dahil sa ginawa ng Goblin Shaman sa kanyang kasama. Pinagbantaan ng boss na ito si Lee Hyun-wook na subukan niyang ituloy ang kanyang binabalak, nang tuluyan din itong itutulak ang bagay na kanyang hawak-hawak, kung saan wala nang nagawa ang ating bida kundi magpakita na lang din ng kanyang ngipin dahil naka-Colgate daw siya. Dahil hindi kaya ng kanyang konsensya na mapahamak ang kanyang kasama, ay ibinaba na nito ang kanyang sandata, at sinabi na, "Park Junmo. Sa huli, nang dahil sa'yo, hindi pa man niya natapos ang kanyang gustong sabihin ay kaagad na siyang inatake ng kalaban sa kanyang likuran, subalit ang lahat ng iyon, ay malatanggol lang pala na aktingan, dahil ito naman talaga ang tunay niyang plano, ang gawing pain ang kanyang kasama kaya niya ito isinama. Dahil kumagit ulit sa pangalawang pagkakataon ng boss ay hindi na niya ito pakakawalan, kaagad niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang kalabitin ang gatilyo ng pana na nakatutok sa Goblin Shaman. At ayun, tagumpay niya itong napatamaan sa dibdib na bahagyang napa-atras ang halimaw at nabitawan si Park Junmo. Dahil sa sarap ng pagkakatusok sa kanya, ay tumirik saglit ang kanyang mga mata. Sa mabilis na pagkilos ng ating bida na patungo sa boss upang tapusin na ang kanilang alitan, ay sa lupa lang din tumama ang pag-atake ng dalawang mokong sa kanyang likuran. Sa kabila ng natamong pinsala ay hindi pa rin tuluyang bumagsak ang Goblin Shaman. Kaya matapos makampirma ni Lee Hyun-wook na okay lang ang kanyang kasama,
ay kaagad na itong naglunsad ng pangwakas na atake sa tumatakas na niyang hapunan. Ngunit ang kanyang ginawa ay nabaliwala nang tumama ang kanyang punyal sa likuran na protektado pala ng suot nitong balabal. Kaya nagulat naman ang ating bida at napatanong na lang, kung bakit tanging likuran lang ang kanyang tinatakpan. At ang kasagutan ay atin ng malalaman, dahil sanay naman pala sa takbuhan ng Goblin Shaman habang hinahabol ng kanyang kalaban kaya talagang kailangan nitong protektahan ang kanyang likuran. Sa hindi kalayuan ay kanila nang natatanaw ang gate na pinanggalingan ng mga halimaw. Kaya di alintana ang natamong pinsala, ay buong lakas kumakaripas ng takbo ang boss na ito, upang makabalik ng ligtas sa kanilang mundo. Labis ang pangamba ng ating bida, nang kanyang makita na malapit na sa gate ang kanyang biktima. Mukhang mababaliwala lang ang lahat ng kanyang paghahanda, upang mapasa kanya ang bagay na gusto niyang makuha. Kaya napasigaw na lang siya na hindi maaari, sabay unat ng kanyang kamay sa malapit ng makatakas na boss. Abot kamay na ng Goblin Shaman ang daanan patungo sa kanyang kaligtasan, kaya ibinigay na niya ang kanyang buong lakas upang makaligtas. Subalit sa kanyang ginawa ay lalong gumalaw at nagpakita ang kwentes sa suot-suot nito. At nang mapansin ito ni Lee Hyun-wook ay kanyang napagtanto na ang suot-suot na kwentes ng Goblin Shaman ay gawa sa bakal. Wala nang sinayang na panahon, sa natitirang 7% ng kanyang mana ay kaagad na niyang ginamit ang kanyang abilidad, upang pigilang makatakas ang kanyang kalaban. Sa kanyang ginawang pagpigil ay nakagamit siya ng malaking halaga ng mana kaya 4% na lang ang natitira, subalit hindi pa rin sapat upang tuluyan niyang mapigilan nagpagpoporsige ng kalaan, kaya itinudo na niya ang kanyang lakas makamit lang niya ang kanyang inaasam. At ang porsyentong natitira ay ibinuhos na niya sa pangwakas na atake gamit ang kanyang punyal patungo sa dibdib ng Goblin Shaman hanggang sa wala nang natitira. Sa wakas, ay tuluyan nang nagwakas ang buhay ng halimaw na gustong tumakas gamit ang kanyang huling lakas. Umaayon pa rin ang tadhana sa ating bida, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kanyang problema nang kanyang nakita ang nakakasilaw na liwanag malapit sa kanya. Kaagad niya namang napagtanto kung ano ito. Ang Holy Light, ibig sabihin, dumating na ang nilalang na gusto niyang maunahan sa pagpaslang sa Goblin Shaman. Ito na nga, nakarating na rin sa lugar ng labanan ang Rapid Response Unit na binubuo ng malalakas na eksperto, sa pangunguna ni Lieutenant So Yuna. Ang AMT's Paladin, na nagpamalas kaagad ng kanyang kakayahan upang bigyang liwanag ang madilim na kapaligiran. At kahit na nanghihina, ay dali-dali nang lumapit ang ating bida sa nakahandusay na katawan ng halimaw upang hanapin ang item na kailangan niyang makain. Matagumpay naman niyang nakuha ang legendary item na kung tawagin na adamantium sa katawan ng Goblin Shaman, na labis niyang kailangan upang mapabilis ang pagbalik ng dati niyang kakayahan, subalit kasabay ng kanyang tagumpay, ay ang paglitaw ng mga tungaw sa kanyang likuran, na sumisigaw sa iba pa nilang kasamahan na natagpuan na ang gate. Sa pagkatuklas ng kanyang lokasyon, ay bahagya siyang napalingon na ramdam ang pangamba, na baka matuklasan ang kanyang ginagawa. Nang makita siya ng dalawang bagong dating niyang kasamahan, ay kaagad siyang tinutukan ng baril sa likuran at tinanong ang kanyang pagkakakilanlan habang ipinapataas ang kanyang dalawang kamay. Ngunit bago niya itinaas ang kanyang dalawang kamay, ay dali-dali na niyang sinunggapan ang legendary item na labis niyang kailangan, habang hindi pa ito natutuklasan. Pagkatapos lantakan ang item na kanyang nakuha ay kaagad niyang tinugunan ang tanong ng kanyang kasamahan. Dahan-dahan na lumingon sa likuran at ipinakita ang kanyang mukha na kakatapos lang mabulunan at nagwika ng kanyang rank at pangalan. Corporal Lee Hyun-wook, habang bakas pa sa kanyang mukha ang berdeng dugo ng Goblin Shaman. Kaagad siyang nakilala ng kanyang kasamahan at dali-daling nilipitan ng hindi naman pinaghihinalaan at kanila ng tinulungan. Dumating naman sa eksena si Lieutenant So Yuna, at kanyang tinitigan ang gate na hindi pa rin nagsasara kahit wala na ang boss ng mga halimaw. Sarap talaga ng pagkakabaon ng punyal ng ating bida, dahil tumirik na talaga ng lubusan ang mga mata at may palabas dila pa, with feelings kumbaga. Habang inaanalisa ni Lieutenant So Yuna ang pangyayari, ay nagtataka niyang sinabi sa kanyang sarili na, 4 lang na regular soldier ang tumalo sa boss. Ay hindi ganun ang nangyari. Ang lahat ng mga halimaw ay may parehong sugat. Sigurado ako, iisang tao lang ang may gawa nito. Sabay lingon sa ating bida na kasalukuyang binubuhat na ng mga kasama. Dahil matagumpay na nakumplito ni Lee Hyun-wook ang kanyang misyon,
ay kaagad naman siyang binati ng kanyang sistema sa pagkonsumo niya ng legendary item na kung tawagin ay adamantium. Ngiting tagumpay ngayon ang ating bida sa kadahilanang, kahit na maraming beses na napurnada ang mga plano niya, ay sa huli sa kanya parent kumakapit ang swerte. Napansin naman ni Lieutenant Soyuna ang ngiti sa mukha ng ating bida, kaya nagtataka siyang nagsabi sa sarili na, nagagawa pa niyang tumawa sa kabila ng mga nangyari sa kanya. At maya-maya ay lumabas muli ang system screen sa harapan niya at binabati siya ulit, dahil pagkatapos ng kanyang pagkonsumo sa legendary item, ay lumabas kaagad ang isang pambihirang abilidad, kung saan kaya na niyang maramdaman ang lahat ng metal na abot ng saklaw ng kanyang kakayahan. Nang may nagugulat na mukha, dahil sa bilis ng naging bunga ng kanyang pagsusumikap ay masaya niyang sinabi sa sarili na, sa wakas na ibalik ko na ang dati kong kakayahan. Sadyang hindi, talaga basta-basta ang nilalang na ito, dahil kahit naabala siya sa pagtitig sa ating bida, ay naramdaman pa rin niya ang dalawang goblin na tumatakbo malapit sa 6 post at agad nang kumilos upang tuluyan ng isara ang gate. Ito na ngayon ang bagong abilidad ni Lee Hyun-wook, nararamdaman na niya bawat galaw at presensya ng mga metal na abot ng kanyang saklaw kahit ito ay hindi pa niya natatanaw. At masaya siyang nagwika sa sarili na, ang araw na ito, ay ang araw ng muling pagbabalik ng The Great Steel Emperor. Abangan ang susunod na kabanata, kung saan may makikilala tayo ng mga bagong karakter, at kung ano ang papel na kanilang ginagampanan sa kwento, at kung ano ang connection nila sa buhay ng ating bida. Bahagya rin nating malalaman ang naging kapalaran ni Lee Hyun-wook sa lugar na ito sa una niyang buhay.